What's up netizens, this is Ned Adriano. Kung bago sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe, hit that notification bell. So as I promise you, gusto ko nang incorporate yung aking daily vlogs sa aking mga i-upload. So gusto ko rin makuha ninyo yung mga proper mindset, yung mga konting mga ginagawa ko araw-araw, and the secret why lagi akong safe sa kalsada, and also how can I share those things sa inyo guys. At marami sa inyo is good feedback dun sa aking mga sineshare. So bago tayo magsimula, syempre gusto magpasalamat sa following netizens na nagre-request na magpa-shoutout. So shoutout muna tayo. Una kay Lord Daniel Cabarubias, kay top listed by agent 4422 aka Marlon Tidula, kay Dan Serion, Romel San Miguel Cruz, yung nag-aantay din siya ng daily vlogs ko. Salamat sa'yo. Ganda ba lightings ko? Magulo kasi bahay ko. And also kay Romel, ayun, kay Rex Bayan, kay Jonas Zepata, at kay Eugene daw na owner nung dinadaanan kong soft drinks dealer, kay Archie Samaniego, Bisaya Biker, kay Yong Quintero, Lance Heros, Jekris Dignaran, Glenn Jaso, kay Welly Estanyol, at ang Spoiled Riders Club. So ayun, ngayon guys is ang agenda ko is pupunta tayo ng gym. I'm going to work out. Ito yung isa din sa secret ko kung bakit laging alert yung utak ko pagdating sa kalsada when it comes to motovlogging, to riding. Nakakapag-explain ako while driving. So ngayon 2020, balik grind ako. Gusto kong ulit mag-workout. So it is something na you want to check or to try this year. Kasi kung paulit-ulit yung ginagawa natin, paulit-ulit din yung outcome. So try something new. Ito nga, mag-workout tayo ngayon. Matagal din ako nahinto due to ang daming kainan. So ngayon, dadaling ko kayo doon. Hopefully hindi ako masyado mahiya doon sa gym na mag-vlog. So kung ano man yung workout na gagawin ko is iba-vlog ko. Kahit kayo guys, ay try nyo din yon. Kahit hindi kayo pumunta ng gym, kahit sa bahay lang, or gusto nyo mag-jogging, mas healthy pa nga yung cardiovascular exercises. Pwede kayo mag-jogging, o kaya kahit sa bahay lang, kahit burpees lang. So if you want to give me some tutorial of that na makakatulong sa inyo, because mahalaga yun actually mahalaga yun na meron tayong bagay na nagpapapawis tayo. It could be basketball or any sports, para sa biyahe lagi malinaw yung utak natin, and also na nagkakaroon tayo ng stress outlet yun. So without further ado, yun, sasakay na ako sa motor ko ngayon. Dadaling ko kayo doon. Check ko rin yung status nung kalsada kung okay na ba, kasi di ba nga nagkaroon ng massive ashfall. So papuntang Binya naman tayo. Check natin yung status ng kalsada, and yep, let's get right to it. Thank you for the support. Like this video, okay? Subscribe ka. So yan, nakasakay na tayo sa motor natin, and on the way na tayo sa gym. So yun, bago lahat, subscribe muna kayo guys, and check din natin, tingnan nyo, medyo malikabok pa due to ashfall yan ng Taal. Kung di nyo pa napanood yung last vlog ko about dito, please watch it first, kasi grabe din yung ashfall na experience namin dito. Hanggang ngayon malikabok pa din, no? So yun, just like what I said, pupunta tayo ngayon sa gym para mag-workout. Kasi I wanna push myself. Sa totoo lang, tamad na tamad ako, but I want to push myself na bumalik agad sa pag-gym, because it helps me a lot sa lahat ng bagay, lalo na sa pagmumotor, kasi yung nagbibigay sa akin ng presence of mind. And also, hindi lang sa pagmumotor actually, magagamit nyo rin siya miski sa work, sa everyday life. Kasi once na nakapagpapawis kayo guys, or meron kayong certain exercise, it will help you to be more positive, more productive, as well as merong presence of mind sa lahat ng bagay na ginagawa ninyo. Nakakapansin ko kasi ngayon parang laging sumasakit na yung katawan ko, and also parang laging pagod yung feeling ko. Full time vlogging lang naman tayo, so I want to go back to gym, kasi ang dami ko rin nakuhang discipline noong nag-gym pa ako. So I'm not a typical motovlogger na nakasanayan ninyo. So I want to incorporate yung mga things na bumubuo kung bakit natin nabibigay yung ganyang mga mindset sa inyo guys when it comes to riding motorcycle. So gusto ko rin yun mai-input sa inyo, gusto ko rin yun mai-share sa inyo, gusto ko kayong ma-inspire
sa mga bagay-bagay na gagawin pa natin. To give you a brief history as well, no, hindi naman talaga moto vlogging yung nag-start ako sa YouTube, na hindi naman talaga about sa moto vlogging. Kung makikita nyo, hindi ko naman tinatanggal yung mga old vlogs ko. I started, gusto ko sana talaga fitness vlogging, yung mga proper mindset, proper galing nun proper mindset and workout position sa pag-gym, and also travel vlog as well. Sarap talaga mag-drive dito. Ang sarap mag-vlog dito ng nagmo-motor. Hindi malabong maaksidente ka. Ang dami talagang So balik tayo doon. Ayun yung sinasabi ko, di ba, mas delikado sa mga ganito regular roads kaysa sa mga highway, kaya huwag kayong matakot. So yun nga guys, let's check out kung ano yung magiging workout ko doon. I'll try to vlog it para kahit pa paano magka-idea kayo sa gagawin ko doon kapag ka nagkaroon ako ng guts na mag-shoot doon sa gym. Kasi honestly nakakahiya din. Nakagaw attention ako doon na mag-shoot. Pero siguro di naman nakakahiya yung number of supporters and subscribers natin to somehow engage myself. Sa iba kasi na merong home gym, okay din yun. So ngayon, kung in case sarado tong gym sa Binyan, is okay lang, mag-go home gym na lang ako dun sa kaibigan ko, kasi dun din naman ang punta ko later. So tignan natin, mas maganda kung bukas to, kasi pag nag-gym ka kasi guys, mas maganda pa rin na dun ka talaga sa gym na nag-workout, kasi that's the time that you can also socialize to other people. Kapag ka nakakapagkwentuhan ka sa kanila, is mas natututo ka ng ibang bagay. So always engage yourself to other people para matuto ka rin ng ibang bagay. Matuto din tayong makinig. Kagaya sa inyo, nakikinig ako lagi. Sinasagutan ko lahat ng comments ninyo. Nakikinig ako sa mga payo ninyo. If may mali ako nasabi, tinatanggap ko. Kasi you're actually the reason kung bakit nagpapatuloy tayo sa vlogging, kung bakit lumalaki yung channels. Kaya malaking pasasalamat ko sa inyo. Kasi without you guys na nagtiwala sa channel ko, with this early amount of subscribers na kapiraso pa lang compared to other motovloggers out there, kundi dahil sa inyo guys na nag-subscribe, na nagtiwala. Kasi yung iba kasi yung mindset nila, gusto nila nagsusubscribe sila kapag marami na yung subscriber ng isang motovlogger. Parang sa boto lang yan every vote counts, diba? So yung mga naunang nakadiscover sa akin na nagtiwala, is malaking pasasalamat ko, kasi without you guys, hindi mag-a-appear yung ganyang numbers. I think right now 12,900 na yung subscriber ko. I think this night maaabot na natin yan 13,000 within 9 days. Nakaka 1,000 pa yung subscriber na nadadagdag. So I'm very thankful of that. Maraming salamat sa inyo guys. So balik tayo dun sa sinasabi ko, kahit ganito, halimbawa tinatamad ka, you have to push yourself to do more, to do other things. Yun yung mahalaga kasi lalo na kung may pamilya ka na, meron ka ng mga anak na binubuhay or what not, or kung ano pa man, dapat mas gigil tayo magpursige to do more. Kasi sabi ko nga sa inyo kanina sa first part ng vlog na to, is kung paulit-ulit yung gagawin mo, huwag kang umasa na may mag-iiba sa result. If you want to upgrade your motorcycle, or kung gusto nyong bumili ng motor, diba, tapos hindi naman tayo nag-work hard for it, we're just wishing na one day swertihin tayo at magkaroon ng motor, o kaya naman ma-promote tayo dahil sa tagal na natin sa trabaho, but we're not doing our best to deserve that promotion or to deserve that spot, then somebody else will take that for you, diba? Kasi merong ibang tao dyan na mas willing na mag-work hard, na willing na maging successful, diba? Kung ikaw hindi mo ginagawa yung best mo para makuha mo yung pangarap mo,
may ibang tao dyan na kukuha niyan. Kasi sila, they're willing to do whatever it takes para makuha yun. So, ayun din yung gusto kong maging mindset niyo, hindi lang sa pagmumotor, hindi lang sa pagpupundar ng mga bagay. Gusto ko rin kayo matulungan to somehow push yourself to be motivated to live every single day. Di ba? Ayun yung gusto kong i-ano sa inyo, i-impart sa inyo for this vlog. Ako ngayon, tinatamad talaga ako sa totoo lang kasi tagal ko na nahinto sa pag-gym. But, I'm thinking, bakit ba ako huminto? Diba? If you're doing something that you love, na naumpisahan mo na, bakit ka hihinto? So, nahinto ako due to many circumstances. Diba? Pero no excuses tayo, guys. Tapos na, meron na akong free time ngayon ulit. I'm full-time vlogging, so there's no excuses para hindi tayo mag-workout. So, simple thing na titignan nyo, simpleng bagay lang, parang walang makakamit. But those simple things, those small wins, those are the one that counts. Kasi yun yung nagbibuild ng self-esteem natin eh. Paunti-unti, kapag may mga bagay tayo, small goals, mag-set kayo ng small goals every single day. Kapag na-achieve mo yan, sigurado, those small wins will build your confidence. Diba? Palagi natin sabihin mo sa sarili mo, bukas ako mismo magliligpit ng pinaghigaan ko. Diba? Pagpalagay natin nagawa mo yun, that small win will build self-confidence. May nagawa ka. Diba? Yun yung nagbibuild ng confidence sa atin eh. Ano nangyayaring kaganapan dito? Naku po, madulas. Ayan guys, so tulong-tulong pa rin tayo para linisin ang mga kalsada. So, hindi ko alam kung the best idea na basahin niya mga yan, kasi nga alam ko parang simento daw yan na baka magbara sa drainage, but still we appreciate the effort na naglilinis sila. I think they know what they're doing, so just let it be. So balik tayo doon. Ang bilis ko mawala sa mga sinasabi ko, but I hope somehow may natututunan kayo sa mga sinasabi ko guys, okay? May napupulot kayo kahit papano. To build your empire guys. Kung may anak ka, sabihin mo busy ako, hindi ko magawa tong mga ganitong bagay. Actually, kung ang presidente nga kayang mag-workout, meron tayong time eh. Meron tayong time. We always have time. We have to make time. Diba? Minsan dapat lalo tayo maging gigil. The harder you need something, the stronger you need to be, the tougher you need to be. Mas mahirap makamit ang mga bagay na built for greatness. Kasi hindi naman nakakabilib ang isang bagay kung madali lang kuhanin, di ba? Kung lahat yan kayang gawin, kung lahat kayang magkaroon ng abs, lahat kayang magkaroon ng magandang katawan, then hindi na nakakabilib na merong tao na maganda yung katawan, di ba? Parang ganun. I-incorporate nyo na lang siya sa everyday life nyo guys. But this is just to give you somehow my input in life. Alright, so yun nga, as part of my promise, I'm trying to have the daily vlogs. So nandito na tayo. Hopefully ma-film ko yun sa loob. Hopefully medyo may mali ako ngayon, gutom pa yata ako. So mag-workout ako, but hopefully let's try to shoot there sa loob. So dito na muna itong mga gamit ko. Hindi naman siguro mawawala dito to. So ayan, maputik sobra. So doon na tayo magkita sa loob. Thank you.
Yun, so bale yun na nga guys, tapos na ako mag-workout, nakauwi na ulit ako sa bahay. Medyo nahiya ako ng konti mag-vlog ng sobra dun sa gym. Di ako mag-skandalo dun, pero ayun nga, salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe, and kung gusto yung mga ganitong content, please comment down below. I'm just trying to experiment na mag-share sa inyo ng knowledge ko kasi nakakatulong din talaga yung pag-exercise sa presence of mind, decision making. Instant talaga yung effect niya. So, I highly recommend you start something new this 2020 and push yourself to the limit para maabot natin yung mga goals natin. Ride safe always and see you on the next vlog. Bye!